What's going on guys? Samahan niyo kong pag-usapan ng isa sa mga pinagkaguluhang pelikula na mula sa DreamWorks. Ito ang Puss in Boots: The Last Wish, kung saan bumida doon si Death o kamatayan sa anyo ng isang lobo. At sa tingin ko'y nalaman ko na ang rason kung bakit si Death ay nasa anyong lobo. Oo nga no, spoiler warning sa mga hindi pa nakakapanood nito sapagkat siya ang isa sa mga hunter ni Puss dahil sa pagkawala ng kanyang siyam na buhay. Kapansin-pansin sa pelikulang ito na tila walang makakatalo sa kanya, lalo na't siya ay immortal. Siya ang kauna-unang nagpatumba kay Puss, pero alam niyo bang hindi ito ang unang pagkakataon na lumabas siya? Siguro sinasabi niyo na saan pa ba siya magtatago, wala namang kami nakita sa paligid. Bigyan ko kayo ng pagkakataon na hanapin siya sa eksenang ito. Subukan nating bagalan. Nakita niyo na ba siya? Ang pagkakadiskubre ko nito ay hindi lang dyan natatapos sapagkat ang tanong, bakit siya nandoon? Alam naman natin na sa eksenang ito, namatay si Puss. Alam ba niya na mamamatay si Puss o siya ba ang may kagagawan ng lahat ng nangyari sa kanya? At higit sa lahat, bakit nga ba siya ay nasa anyong lobo? Masasabi natin na isa sa mga ugali ng mga lobo ang kawalan ng takot at isa sila sa mga pinakamagaling na predator o hunter at ito mismo ang ginagawa niya kay Puss. Pero naniniwala rin ako na hindi siya talaga asong lobo kundi siya mismo ang puwersa ng kalikasan o yung force of nature na kapag oras mo na, hindi mo na ito mapipigilan. At dagdag pa dito na hindi talaga siya mismo ang kalaban dito. Walang makakaligtas sa kamatayan. Sabi ko nga kanina, siya ang force of nature. Siya ang kamatayan. Wala siyang ginagawang masama sapagkat ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. At yun ay sunduin ang mga nangamatay. At isa sa mga rason ni Death ay ang hindi pagpapahalaga ni Puss sa siyam niyang buhay. At hindi ito na-realize ni Puss kaya hindi sila nagkakasundo. Hindi siguro gagalawin ni Death si Puss kung ang buhay niya ay pinahalaga niya at hindi naging arogante o makasarili siya sa mga nakaraan niyang ginawa. Si Death ay hindi isang lobo sa pelikulang ito. Siya lamang ang personifikasyon ng kamatayan sa pelikulang ito. Ano kayang masasabi niyo sa ating pinag-usapan? Baka may request ka dyan ng katanungan. Comment lang kayo dyan sa baba, leave a like, subscribe and smash that bell upang hindi mo malagpasan ang mga video na mapapasabi ka ng oo nga no.